Maria. Gracia Plena. Ang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig, ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco C. Evangelista. At ito naman po si Brother John Albert Gales mula po sa Diocese of Imus. Sumainyo ang katotohanan. Yan. Mukhang iba yung ano mo, nag-extra ka agad ah. Oo nga eh. Uwi ba? Medyo habol eh. Naghahabol, okay? So, magandang hapon po at shout out na sa mga unang nakita kong pangalan. Brother Marco Carion Banaag, happy listening po. At maya-maya lamang po ay babati pa tayo kay Brother Roland Albano, shout out po. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa atin, sa ating official Facebook, no, ang Radio Veritas, yung DCRB 846, no, pwede nyo pong mapanood at makita tayo. And of course, meron po tayong radio portal, audio lang yan, ibig sabihin boses lang, at mapapakinggan din po tayo sa Signal Cable Channel 313. Ayan, so may mga paraan para ho masubaybayan ninyo ang ating programa this afternoon mga kapanalig. At maganda yung ating discussion na gagawin ngayon, Brother Albert Gales, wow, no? Sapagkat ito'y sinurvey natin, naggawa tayo ng survey at kinakailangan nating ilatag. Unang-una dahil sa nakikita na rin natin, na-observe natin sa mga social media, mga platform, na marami po talagang mga lumulutang ngayon, mga nangangaral, pero karamihan doon ay mga bumabatikos. Yun. Hindi naman talaga nangangaral eh, kasi iba yung preaching. Pag preaching, ikaw ay kapupulutan ng mga inspiration na message, yes, no? Ikaw ay talagang humihimay sa mga salita ng Diyos para yung mga may problema ay talaga namang magkaroon ng enlightenment. Pero pag ang iyong programa ay nakatutok doon sa alam ninyo ako dating ganito, ganyan, ang mga simbahan ganito, mga ganito yan. Hindi yung preaching yun, no? Hindi evangelization yun. Yun po ay maliwanag na pagiging kritiko, no? Yun po ay maliwanag na hindi ka nagngangaral, kundi bumabatikos ka para magkaroon ng pakinabang yung iyong tinayong sariling grupo o samahan. Kasi i-observe nyo po yan. I-observe ninyo. Marami nagtatanong sa akin Brother Marco, bakit ikaw hindi ka nagaganyan yung nag-online? Maliban pagkalinggo dito sa ating programa. Sabi ko, ano pa ako ng discernment kung talaga bang kailangan yan. Kasi nakikita nga natin, Brother Albert, talagang maraming ngayon, iba-ibang grupo, no, babae, lalaki, kabataan, may edad na. Pero pag hinimay-himay mo yung kanilang program, yung kanilang agenda, walang ibang sinasabi kundi puro kritisismo sa simbahang Katolika. Now, paano po nating nasabing kritisismo, Brother Albert? Bakit nasabi kong kritisismo? Sa tingin mo lang, observation mo, ako, ang pananaw ko, kritisismo yung ginagawa, hindi preaching, hindi evangelization. Bakit? Sa palagay mo? Bakit yun ang naisip ko? Sa palagay ko po, Brother Marco, kaya naging kritisismo siya, gawa po nung mulat sa pool na bago sila maging lumipat sa ibang sekta, sa bago nilang sekta, ay mas binibigyan nilang pansin yung dati nilang simbahang kinaniban. For example, yung Catholic Church. Particular natin, Catholic ng Catholic Church, sila. yes. Opo. Bilang Katoliko dati, pag lumipat sila, hindi sila mag-share ng dito na parang natagpuan ko puro ganun, yes, tama po. Sabi ko nga kanina, po. puro inspirational Opo. message. Sa kanila hindi nung ako'y dating Katoliko, ganito ganyan. Puro pambabatikos na. Ngayon, kaya ako sinabing kritisismo kasi tayo naman po nag-o-observe mabuti. Yes. Kaya ako sinabing kritisismo, mga kapanalig, Brother Albert, kasi pag pinakinggan mo silang mabuti, baseless yung kanilang mga sinasabi. Halimbawa na lang simpleng-simple to. Sumasamba sa ribulto. Sino bang natatarantang nagturo Sobrang na sumasamba sa ribulto? 'Di ba? Paulit-ulit natin sinasabi. Ako, meron akong Catechism of the Catholic Church. Etong compendium. Meron ako nung
mismong Catechism of the Catholic Church, itong mismong pinakakabuuan. Dalawa yan eh. Isang compendium, ibig sabihin ng compendium, paglalagom, pinaikli, at ito, yung isa, yung buo nandito. Magkaiba yung kapal niya, di ba? Mas makapal at manipis kasi nga, parang sama rito. Dito, buklatin ko man, taktakin ko man. Wala po kayong makikitang nagturo o turo na ang Iglesia Katolika ay nagsasabing sumasamba sa mga rebulto. Pero pag pinakinggan mo yung mga nangangaral sa social media, no, sabi ko, ginamit ko yung term nangangaral, yung mga bumabatikos, walang ibang sinasabi kundi sumasamba ang Iglesia Katolika sa mga rebulto. Kaya sabi ko, kritiko eh. Bakit? House show yung akusasyon eh. Sana kung nakita nila sa official teaching, tinuturong sinasamba ang rebulto, ayan, magiging lehitimo yung tirada ninyo na ang Catholic Church sumasamba sa rebulto. But as long na ang stand ng Catholic Church, hindi kami sumasamba sa rebulto, pero ini-insist mo sumasamba kami sa rebulto, house show yan. Sarili mo yan. Huwag mong ipakain sa amin yung hindi namin kinakain, Brother Albert, di ba? Tama po. Kahapon po, abang ako po yung nag-Facebook, mayroong nagbumato sa comment section ng aming Facebook page na pwede ko po bang banggitin yung Sige lang, okay Katolikong tunay. Ang sabi niya, kayong mga Katoliko pagano kasi ginagawa nyo yung ginagawa ng mga pagano. Sabi niya, for example, sumasamba kayo sa rebulto. Ang sabi ko sa kanya ganito, pakita mo sa amin or sa akin ayon sa dokumento ng simbahan o ayon sa turo ng simbahan na kaming mga Katoliko ay sumasamba sa rebulto. Ngayon, kung wala kang may pakita sa amin na kami ay sumasamba sa rebulto, aaminin mo sa akin na sinungaling ka. Hindi naman nila papayagan yung sa aminin sa sarili nilang gano'n. Di ba? Kasi nga, sinungaling eh. Pag sinungaling, mananatiling sinungaling yan. Correct. Kaya ito po mga kapanalig, ang ating magiging talakayan this afternoon. Uulitin lang po natin, isang halimbawa lang po namin ni Brother Albert, yung issue nga tungkol sa imahe, na itong ating paniniwala, ating pananampalataya, tayo ay sumasamba sa mga rebulto, but in reality, according to our official teaching, mabubuklatin ko lamang po sa number 2132 ng Catechism of the Catholic Church, no? Number 2132, ayan, bubuklatin natin para mas klaro, maipaliwanag natin. Ang pamimintuhong Kristiyano ng mga larawan ay hindi labag sa unang utos na nagbabawal sa mga idolo. Sa katunayan, ang dangal na ipinatutungkol sa isang imahen ay nauuwi sa modelong inilalarawan. Ang dangal na ipinatutungkol sa mga banal na imahen ay isang mapitagang larawan, hindi pagsamba na tanging ukol lamang sa Diyos. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Yan po ang official teaching, number 2132 ng Catechism of the Catholic Church. Kaya, maliwanag na hindi po evangelization ang ginagawa, kundi pambabatikos, kundi ito yung paniniwalang wala sa katotohanan, ito po ay maliwanag na atake. Kaya, ito yung ating pag-uusapan, Brother Albert. Yes. So napakalino po, di po ba kung ating pong pakikinggan maigi, yung turo ng simbahan, na talagang wala pong itinuro ang simbahan na tayo ay sumamba sa rebulto o sa mga sacred images, kundi magbibigay parangal at paggalang lamang po. Wala pong ipinakita doon o sinasabi doon na sacred images through adoration, kundi veneration. Veneration. No? So napakalino po. So yan po mga kapanalig, kaya kung meron no kayong mga panulat, ihanda ninyo para kung meron tayong mga isa-cite na mga references sa Bible, meron din po kayo recorded din sa inyo. Kaya ang title ng ating program ngayon, Brother Albert, mga kapanalig, bakit tumalikod sa pagiging Katoliko? At meron tayong inaral na isang video ng isang nagpapakilala siyang pastor, no?
self-proclaimed pastor to. Kasi bakit? Kapag ka tinrace back natin, saan ang galing yung kanyang authority, sino ang nag-ordain sa kanya, malamang walang maituro tong kulokoy na to, no? Kaya self-proclaimed. Itago na lamang natin siya sa pangalang Clueless Judgmental Pastor. Wow. CJ Pastor. Ayan. CJ Pastor. So, Pastor CJ, Clueless Judgmental. Walang alam, pero naghahatol. At ngayon, kung ating pag-uusapan yung kanyang isang video na pinasa mo sa akin, Brother Albert, maganda yung ating pag-uusapan dito sa ating. Okay, mga kapanalig, ang title ng ating programa ngayon ay rather ng ating topic, bakit tumalikod sa pagiging Katoliko? Okay, sinimulan ito ng video ng isang nagpapakilalang pastor. At sabi niya sa kanyang video, ano to, Brother Albert, parang testimony niya, Yes, di ba? Yun nga yung sinasabi natin kanina, pag umalis ng pagiging Katoliko, sa halip na i-share niya yung grasya, sabihin na natin grasya natanggap niya, grasyang natagpuan niya, hindi. Alam niyo, nung ako dating Katoliko, ganito, ganyan, di ba? Himayin natin, no? Kinuha lang natin dun sa kanyang testimony yung parang halos 3 bahagi lang, di ba? Ano yung unang bahagi na sinasabi niya, Brother Albert? Yung sinasabi niya po na simba uwi. So, ibig sabihin, sisimba siya, pagkatapos uuwi, at pagkatapos niyang umuwi galing simbahan, ay makikipag-inuman na po siya. Ayan. Pangalawa, yung Focus muna tayo sa una. Yung simbang uwi. Sa kanyang sa kanyang live testimony o kanyang video, no, sabi niya, nung siya daw ay Katoliko pa, ang gawi niya o ang regular na routine niya, ang tawag daw sa kanya ay Zimbabwe. Ano yung Zimbabwe? Hindi yung bansa yon. At sabi niya, yun daw ay simba uwi. Ngayon, kinuwento niya, nagsisimba siya, pero wala siyang natutunan. At wala daw siyang napulot na Word of God. Huh? Oh, sabi niya, yun ang kanyang video Hindi na natin i-share kung ano yung particular na video para sa mga nag-aaral pa lang, hindi ko kayo madidistract. Kasi alam nyo, pagka wala kayong masyado pang alam, nakinig kayo sa iba, kapahamakan ang patutunguhan. Kaya makinig muna po kayo sa amin. Kukunin natin yung side niya, tapos paliliwanag natin ng parang every paragraph. Sabi niya, nagsisimba ako, nung Katoliko pa ako, pag uwi ko, wala akong natututunan, wala akong napupulot na Word of God. So ito po yung isang malaking kasinungalingan Kapag ka tayo nagsimba, imposibleng wala tayong mapupulot na Word of God. Bakit? Unang-una, pag tiningnan natin ang bahagdan ng misa o yung mga tagpo sa misa, sa sign of the cross pa lang meron ng Word of God dyan. Kasi yan, sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 28 verse 19, humayo kayo, bautismohan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Saan galing yon? Salita ni Jesus yon. So yun ang ating ini-imprint sa sarili natin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kasi sabi ni Saint Cyril, no, yung isa nating santo, na every time, ano man ang gagawin natin, sa pagsisimula ng galaw natin, sa pagsisimula ng pananalangin natin, simulan natin with the invocation sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Therefore, may Word of God. Yes. Pangalawa, ano yung sinasabi nung greetings ng pare sa pagsisimula ng misa? Di ba? Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Ito po ba ayon sa Word of God? Opo, kasi kinuha po yan sa tinatawag nating Pauline Benedictine sa 2 Corinto chapter 13 verse 13, yung exact word, no? The peace of the Lord, di ba? The Lord of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the unity of the Holy Spirit be with you all. Galing po yan sa 2 Corinthians 13:13. And then, kakantahin natin yung papuri, di ba? Sa mga regular na misa natin. Wag lang sa panahon ng Lent. O kinakanta natin yung papuri. Saan ba natin hinango yung papuri? Di dun sa pagsilang pa lang ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba umawit, bumukas ang langit, lumabas ang mga anghel, kumanta, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ito po'y makikita natin sa Lucas chapter 2, verse 13 to
14. And then ano ang susunod after that ng panimulang prayer, Brother Albert, sa bahagda ng misa? Anong susunod na? Ano maririnig na natin? Yung mga, doon na po papasok yung liturgy of the word. First reading, Aha. responsorial psalm, second reading, at gospel. Ayan ba galing sa Bible, brother? Galing po yan sa Bible. Bakit? walang pinagkunan na iba no? Yes, opo. So, gal- ibig sabihin, doon sa tinatawag nating liturhiya ng salita ng Diyos, from first reading, responsorial psalm, yung second reading, at yung gospel, lahat yan ay galing sa Biblia. Yes. Eh, paano mo sasabihin wala ka napulot na salita ng Diyos? Baka natutulog. Yun ang problema, hindi lang natutulog. Lutang. Lutang. Yun. Okay, ano pa? Ano pa yung kasunod sa misa? O, di ba, pagkatapos doon, pagkatapos ng homily ng pare, yung homily sa reflection. Yes. No? Ang tawag natin homily. Reflection, hinihimay ng pare yung mula sa first reading, second reading, and gospel. And then after that, anong susunod? Anong ating pinapahayag, Brother Albert? Yung Apostles' Creed. Oh, nasa Yan. Bible ba yung Apostles' Creed? Eh, pagka ho inisa-isa natin, mahaba yan yung tinatawag nating 12 pillars of the Catholic faith. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Mula sa Book of Genesis, nandiyan yan eh. Hanggang sa dulo, hanggang sa buhay na walang hanggan. Oh, nasa Bible lahat yan. Now, paano mo sasabihin walang word of God na mapupulot? Eh, yun nga yung sinabi ni Brother Albert. Malamang, tulog ka, lutang ka. Yun. Yun lang dalawang Dalawa bagay yun. na yan eh. Opo, tama. Di ba? Pag sinabing lutang, ang yung atensyon, wala sa misa, nandun sa katabi mo, doon sa sexing nasa harap mo, o Ayun. kung ano ba iniisip mong problema sa labas ng simbahan. Pero, pag inatake mo na, wala akong napulot na word of God, hindi kasalanan ng simbahan yon. Kasalanan mo yon. Correct. Kasi hindi mo nilalagay yung sarili mo doon sa kaganapan ng banal na pagdiriwang. O after after ng Apostles' Creed, Brother Albert, ano mga susunod na tagpo sa atin sa banal na misa? Magkakaroon tayo ng paghahanda sa Eucharistic celebration o yung liturgy of the Eucharist, di ba? So, ito bang liturgy of the Eucharist nasa Bible? Of course. Ito po'y makikita natin sa Matthew chapter 26 verse 26 to 28 at kasabay yung 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Nung gabing bago siya pahirapan magpakasakit, hinawakan niya ang tinapay, hinawakan niya ang kalis, nagpasalamat sa iyo. Lahat po yan ay biblical. And then after that, kakanta tayo, di ba? Nung after the doxology, sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Great Amen. Amen. Tapos kakanta na tayo hindi, nauna na pala yun. Yung Santo-Santo. Opo. Eh, yung Santo-Santo, saan ba galing yan, Brother John Albert? Sa Book of Revelations po yun. Di ba? Chapter 4, verse 8. Ang sabi doon, Ano sabi? banal, banal, banal. Oo. Lahat ng ginagawa natin sa selebrasyon ng misa, mga kapanalig, taludto rin natin isa-isa, lahat po yan ay biblical. Nasa Bible po yan. Hanggang sa dulo, hanggang sa pagpapahayo sa atin, di ba? Humayo tayong mapayapa. Lahat ng sulat ni Pablo, yan ang sinasabi ni Pablo. Daladala natin ang kapayapaan, daladala natin ang pagiging saksi ng ating Panginoong Jesucristo. And then merong isang lulutang na dati daw siyang Katoliko, pero nung siya'y Katoliko at nagsisimba, wala daw siyang na iuwing o wala siyang napulot na Word of God. Abay, iho, huwag mong sisihin ang simbahan sa kahunghangan mo. Kasi ang totoo niyan, ang may problema dyan, hindi ang simbahan, kundi ikaw mismo, Tama. yung may katawan. Pag may isang Katolikong nagsimba na walang napulot sa misa, huwag niyong sisihin ang iba, huwag niyong sisihin ang simbahan, huwag niyong sisihin ang pare. Sisihin niyo yung sarili ninyo. Dahil kayo ang hindi nagdadigest ng mga salita ng Diyos dun sa banal na misa. Yan ang nakalulungkot na problema ng iba, Brother Albert, mga kapanalig. Pagkatapos lalabas ng simbahan, sasabihin, wala ako napulot sa Catholic Church. Ikaw ang may problema, hindi ang simbahan. Ito pa yung testimony nitong si clueless judgmental pastor, CJ Pastor. Anong sabi mo? Simba uwi ako sabi niya. Simba uwi. Tapos along the sharing, sabi niya, pag nagsimba ako,
uuwi. Pero along the testimony, ulitin ko, sabi niya, pag uwi galing simbahan, diretso ako sa mga kaibigan, naglalasing ako, nag-iinom. Wawan lupit. Di ba? Ikaw naman, nako, kung makita kita ng personal, kukutusan pa kita eh. Bakit? Yung ginagawa mo, yan ay iyong personal na choice. Yes. Hindi nagsabi ang pare, humayo kayo at makipag-inuman. Hindi naman sinasabi yun eh. Tapos ngayon, ang kapal ng mukha mo, nasasabihin mong simba uwi ka. Nahuli ka eh, kaya may kasabihan eh. Nahuhuli ang isda sa sariling bibig. Bakit? Sabi mo, simba uwi ka. Tapos ilang segundo lang yung kwento-kwento mo. O galing simbahan, uuwi ka. Hindi eh. Galing simbahan, pupunta ka ng tropa, makipag-inuman ka. Di sinungaling ka. Akala ko ba simba uwi ka? Ba't meron ka pang dadaanan, mga kaibigan mo, makipag-inuman ka. Wala kang pinagkaiba kay Satanas. Bakit? Sapagkat si Satanas ay ama ng kasinungalingan, anak ka. Kaya sabi ng Bible tatay nyo si Satanas, mga sinungaling kayo. Juan 8:44. Yeah. Kaya itong si CJ, nagpapakilalang pastor, CJ as in clueless, judgmental pastor, sinungaling ito tampo ni Satanas to. Bakit? Sabi niya, simba uwi, tapos maya nadulas. Simba, tapos punta sa tropa, inuman, Brother Albert. So, dadagukan mo ba yan pag nakita mo yon? Bibigyan ko yung isang malupit na RKO. Para pa namang MP. Dr. Eric Padilla. Nagagalit din si Dr. Eric niyan. Awatin niyo ako. Kalasag lang katotohanan. Tiyan mo yung katabi ko, parang FPG ito. Tuloy natin, Brother Albert. Ano pa ang sabi niya? Sundan natin yung pangalawang sinabi niya. Yung sinabi niya po dito na wala daw gumabay sa kanya para mag-grow siya sa pagiging Katolikong Kristiyano. Walang gumabay sa kanya para mag-grow siya sa pagiging Katoliko. Kawawa. Yung kawalan mo ng gabay, 'di ba? Kawalan mo ng gabay. Ba't isisisi mo sa Catholic Church? Ba't isisisi mo sa simbahan? Nasaan ang mga magulang mo? Ano ka ba? Putok ka ba sa buho? Walang magulang na nag-ano sa'yo, naghulma sa'yo, 'di ba? So yan ang malungkot na mga sharing, hindi nila alam. Sa sharing nila, lalabas yung pagiging sinungaling nila. Bakit hindi ka ba nagpunta sa mga active community ng parokya mo nung Katoliko ka? Tapos ngayon ibibida mo, walang gumabay sa akin para mag-grow sa pagiging Katoliko. Tapos lumabas ka, babanatan mo yung simbahang hindi mo naman pinag-aralan, di ba? Babanatan mo ng mga aral mo na wala kang batayan kasi yun ay sarili mo. Nung Katoliko ka nga, wala kang alam tapos ngayon magbibida ka. Nung ako'y Katoliko, mali. Paano mo nasabing mali? Wala nga gumabay sa'yo So, kung ikaw ay nakikitaan ng ganitong maling paglaki, kasalanan niya ng mga magulang mo, mga ninuno mo. Ako, gabay ako ng magulang ko, ikaw gabay ka ng lola mo. Yes. Di ba? Tama So, po kung wala man yung magulang, meron lolo, merong lola. Yes. Ito, wala. Siguro singaw ito si CJ. Panalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan na Apologetika sa loob po ng 17 taon. Salamat sa Diyos. Oo. Grabe, Ikaw, wala tagal pa na. 1 year. Wala pa. Kasi yung 16 years ng 17 years, kasama ko dyan, si Tatang Larry Lamco Malyari. Rest in peace. Eternal rest to you, Tatang. Nag-4th month siya nung Agis Opo. Ika-4 na buwan ng kanyang pagpaanaw. So ngayon si Brother Albert na ang aking maituturing na regular partner dito. Kita naman ninyo sa pormahan, parang FPJ. Koko. Kumukha ni Coco. Coconut. Coconut kunat. Kasama niyo po sa 17 taon ng ating paglilingkod, Brother Marco Evangelista po. At syempre may partner si Brother John Albert Gales from Diocese of Imus. Actually, welcome pa tayong nag-i-invite ng mga gustong mag-share dito sa ating programa as long na tayo nasa adjustment. Pero si Brother Albert ay kinoconsider na nating regular partner kasi ito yung masipag na nagdidito madalas every Sunday na. Abangan nyo sa susunod na linggo yung grupo naman ni Brother Sanrio, ni Jess Ibalyar. At sa 28 ay yung part 2 nung ating naging bisita na si Sister Glaze, Oh. yung dating Seventh Day Adventist
na naging Katoliko. Ang ganda ng sharing niya. Ang dami nagre-request eh. Pwede bang may part 2, Brother Marco? Kasi marami pa siyang hindi na ikwento eh kung paano siya na-convert into Catholic from Seventh-day Adventist. Eh noon daw eh, hindi siya naniniwala kay Mama Mary. Ay, napanood ko Pero po nung may nangyaring kakaibang himala sa kanya, sabi niya, totoo pala si Mama Mary. Sabi niya gano'n. At masarap palang kasama sa paglalakbay natin bilang Kristiyano yung nanay ni Jesus. Totoo naman eh. Di ba? Kaya nga yung mga apostol, nung sila'y nagkukulong sa isang silid eh, ang kasama nilang nananalangin dyan ay ang ating mahal na Inang Maria pagkatapos ng kamatayan at pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Sister Glaze ang sarap pala, totoo palang merong Mama Mary. Oh. Yan. Abangan nyo po yan sa last week, no? Ng ating buwan ng April, si Sister Glaze, yung dating Seventh-day Adventist na ngayon ay talagang active Catholic, no? So, salamat po sa ating management, kay Father Anton Pascual, ang ating Pangulo, kay Father Roy Villen, ang ating Vice President for Operations, at syempre si Sister Madam Risa Mendoza, ang ating Station Manager. Sa buong management natin, sa pagbibigay ng pagkakataon, 17 years na at nagpapatuloy pa rin. Salamat po. Pero bago tayo magpatuloy, Brother Albert, ay i-announce ko lamang, no, na i-congratulate sa darating pong Tuesday, April 23, alas 5:30 ng hapon, magkakaroon ng banal na misa ng pagtatalaga sa unang rektor ng Basilica Minore, dyan po sa Gapan, Nueva Ecija, yung pambansang dambana ng La Virgen Divina Pastora na magiging Basilica Minore, no? Si Reverend Father Aldrin Domingo. Congratulations po, Father Aldrin Domingo, sa iyong nakatakdang pagtatalaga bilang unang rektor ng Basilica Minore ng Divina Pastora o ng La Virgen Divina Pastora. At sa darating na Biyernes, April 26, gagawin na ang dakilang pagdiriwang ng solemneng deklarasyon ng pambansang dabana ng La Virgen Divina Pastora bilang Basilica Minore, at kasabay nito ang ika-6 na pong anibersaryo ng koronasyong kanonikal ng La Virgen Divina Pastora. At ang magiging punong tagapagdiwang dito ay wala pong iba kundi ang ating Apostolic Nuncio, Most Reverend Charles John Brown. So darating doon si Papal Nuncio. Siya ang magiging punong tagapagdiwang ng deklarasyon ng La Virgen Divina Pastora bilang Basilica Minore. Kaya congratulations kay Reverend Father Aldrin Domingo at sa buong nasasakupan niya ng Three Kings Parish, dyan po sa Gapan City, Nueva Ecija. At ikinocongratulate ko rin yung aking mahal na kaibigan, kapitbahay ko to sa Taguig. Ngayon ay nariyan po sa Diocese ng Cabanatuan, isang Carmelite, si Reverend Father Marlon Beredo, sa kanyang instalasyon ngayong araw bilang Kura Paroko ng Santa Elena Parish, dyan po sa Santa Cruz, Gapan City, kasabay ang kanyang pagdiriwang ng ika-11 taon ng ordinasyon bilang pari. So yan, mga kinocongratulate natin. So, ang obispo ng Roman Catholic Diocese of Tagbilaran, Bohol, ay binabati po natin kasama si Father Darwin Gitgano. Binabati namin ni Father Darwin si Most Reverend Alfredo S. Uy sa kanyang 31 taong anibersaryos, ordinasyon ng pagkapari. So sa ngalan po ni Father Darwin Gitgano, Bishop Alberto Uy, happy 31st Presbyteral Ordination Anniversary po. Ayan. So maraming salamat po at marami pa tayong gustong batiin. Yeah. Kaya lang mauubos ang oras natin sa bati. Shout out muna sa ating mahal na Kapitana Evelyn Tan Arago, ang pinuno ng Barangay Affairs Office sa Taguig City, sa kanyang patuloy at walang sawa, very unselfish support sa ating misyon. Kapitana Evelyn Tan Arago and family, maraming salamat po sa inyong kagandahang loob. Of course, maraming salamat din po kay Sister Puy, kay Sister Purissima Arsiaga at kay Sister Tita Arsiaga dyan po sa Roma, Italia. Itong magkapatid na ito ay wala rin pong makasariling
paghahangad, kundi gustong makatulong para sa ating mission. Maraming salamat po, Sister Purisima and Sister Tita Arsiaga dyan po sa Roma, Italia. Salamat din po kay Brother Arnel Borromeo and family at kay Brother Carlo Castillo Gonzales dyan po sa Batangas. Ayan, mga gusto natin pasalamatan, di pwedeng hindi kasi kung wala itong mga binabanggit ko, alam nyo yung ating apostolate medyo mahihirapan tayong gumalaw, no? So salamat po sa mga taong ginagamit ng Diyos na may mabuting kalooban. At syempre, bago ako dumako sa topic, happy birthday, 30 years old na, no? Vintage na yung aking inaanak, yung aking anak sa pananampalataya sa Tarlac City, si Brother Angelo Dueñas, ang anchorman ng Kalasag ng Katotohanan sa Radio Maria Philippines 99.7 FM sa Tarlac. Happy 30th birthday, Angelo Dueñas. 30 years old lang pala siya. Oo, 30. Kala ko 17. Yun Ay, bukas nga pala, nandyan ako sa Don Bosco Marriage Encounter. Meron prayer meeting sila Brother Louie, no? Ako'y darating dyan at tayo'y magbibigay ng panayam about the Eucharist. Don Bosco Marriage Encounter kay Brother Louie Gonzaga. Mabuhay po kayo, Brother Louie. And syempre sa Mater de la Rosa, dito kay Father Randy Mignon, no? Isang mission area sa Tarlac. Tayo po ay pupunta dyan para ho magsagawa rin ng isang panayam sa kanilang kapistahan sa 23, no? 23 nitong Abril. Father Randy Mignon, salamat po sa inyong paanyaya. Kung ikaw pag may oras ka, kasi ito busy to sa kanyang negosyo pwede ka sumama sa apostolate. Pupunta pa tayo ng Romblon. Marami pa tayong pupuntahan. Oo. So, dati kasi si Tatang, hindi ako hirap pagka nagsasabay yung program, or rather yung mga lectures, yung mga mission. Tang, ikaw pupunta doon, Tatang Larry, ikaw dito, Tatang Larry doon ka. Meron ako napapahayo ngayon, mag-isa na lang ako. Hindi naman po pwedeng basta ako magpakawala ng pupunta doon. Baka kung ano sabihin doon. So, kaya namimiss ko Tatang Larry. Tatang Larry, bakit kasi ang aga-aga mo namang umalis? Ano ka ba naman? Kaya hirapan tuloy ako mag-isa dito. Buti na lang, nandito si Brother Albert, no? So, marami pa tayong misyon. Kaya, sa mga gusto pong tumulong, pwede naman kayong tumulong, no? In your little way, pwede kayong tumulong sa ating mga apostolate. Maraming salamat po. Siyempre si Brother Oliver tuloy. Brother OG Regalado. Siyempre nag-birthday kahapon yung kanyang may bahay. Si Lenny. Mabuhay ka. Okay, see you Brother Louie Gonzaga. Bukas po see you. Siyempre kay Brother Jesse Kaling. Drajin Adriano. At saka kay Reverend Father Eugene Suelan. Marian Missionary of the Holy Cross. Mabuhay ka. Kumpari kong pogi. Kumpari kong pari. Kasi, Double P. ano yun ninong ni Maria Kiona Francesca ko yun. Pari, no? Kaya kumpari kong pogi. Wow. Parang yung kumpari niya rin pogi. Sa bagay. Okay, punta na tayo sa topic. Ano pa tuloy nasasabi ko dito. Now, ano yung sinabi niya? Walang gumagabay sa kanya para mag-grow siya sa magiging Katoliko. Alam mo ninyo, pag meron kayong sariling diskarte, hindi naman kayo maliligaw. Correct. Tama po Kasi yun. meron tayong kura paroko, may mga lay people dyan na marunong naman. Magtatanong tayo kung talagang interesado tayo. Katikis. Kaya walang katwiran, may mga katikista, exactly. May mga katikista tayo. Kalukuhan sabihin mo walang gumagabay sa kanya para mag-grow siya sa pagiging Katoliko. Siraulo ka siguro nung Katoliko ka. Hindi, nasa Bible yung salitang siraulo, hindi bawal yun Baka akalain ninyo, nagmumura ako dito. Di ba? Kaya pag wala kang sariling inisyatibo, maliligaw ka nga, hindi ka nga makakarating sa tamang direksyon. Basahin natin yung sinabi ni Apostol Pablo, Efesos 5:15, Brother Albert. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino. At di tulad ng mga mangmang. Ayan, ayaw ng Biblia yung mga bobo. Ayan. Kasi yung mangmang, pag tinagalog mo yan ng Tagalog Maynila, bobo equivalent niyan. Sa malalim na Tagalog, mangmang. Di ba? Ano sabi ni Pablo? Maging matalino kayo. Huwag kayong tumulad sa mga mangmang.
Tama. Kaya mga kapanalig, itong katwiran nitong CJ na to, pastor daw siya, na siya nung Katoliko, walang gumagabay sa kanya para mag-grow siya sa pagiging Katoliko. Ito po ay maliwanag na baseless kasi ibig lang sabihin nun, hindi siya nagkaroon ng sariling inisyatibo na matuto kasi maraming pwedeng pagtanungan about our Catholic faith. Kaya nga bawat lugar natin may mga kura paroko, may mga katikista, may mga lay people dyan na nandyan sa mga parokya. Kaya sabi ni Pablo, maging matalino kayo, huwag kayong maging mangmang. Kaya CJ, clueless judgmental pastor, nakakahiya yung iyong mga pinopost sa video mo. Kasi ayaw mo namang makipag-usap ng one-on-one. Maglalagay ka ng iyong page, pagkatapos di naman pwede mag-comment. Paano yun? Pag kinukonta ka, di ka naman sumasagot, pero panay ang bira mo. Di ba? Kaya ito ang isang katotohanan na itong CJ na ito ay sinungaling. At pag ikaw ay sinungaling, tatay mo si Satanas. Kaya si CJ, yung clueless judgmental pastor na to, maliwanag, anak to ni Satanas kasi sinungaling. Punta natin yung pangatlo, Brother Albert. Anong sabi niya doon sa kanyang pangatlo? Ito pa, yung pangatlo, hindi niya nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos sa pagiging Katoliko. Nung naging born again na siya, doon niya lamang naramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Okay, tama na. Sinisin mo pa ang Diyos. Ibig lang sabihin, ang pag-ibig ng Diyos, kung talagang mahal mo ang Diyos, mararamdaman mo yan. Hindi mo kailangan pumunta sa kung saan. Una, idinaan mo sa emosyon mo. Yes, diba? emotionalism. Yan ang problema sa mga mahihinang Katoliko Pag sumama sa ibang grupo, palibasa doon, gusto nila rock and roll Tsaka paiyak-iyak. Paiyak-iyak. Nakukuha, nanakaw yung emosyon. Kaya akala mo, yun na yung totoo. Doon ko naramdaman ang presensya ng Panginoon. Pero ang totoo, kung alam mo lang kung ano yung misa, kung alam mo lang kung ano yung kabuuan ng misa, hindi mo pwedeng sabihin hindi ka mahal ng Diyos. Kasi sa misa, ipinakikita doon yung tinatawag nating paghahandog ni Jesus. Hindi na nga lang bloody, ang bloody sacrifice. Pero yun ang isang testamento ng pag-ibig ng Diyos. Tapos sasabihin mo, hindi mo naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Sino may kasalanan? Ikaw. Kasi nga sabi ni Brother Albert, nung ikaw ay Katoliko at nagsisimba, kung di ka natutulog, lutang ka. Lutang ka. So, nasa uling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. Napakabilis ng oras. Nakita ko yung pangalan ni Brother Jess de Jesus, pinakamagaling na bone setter. Diyan po sa Diocese of Cabanatuan. Pag may mga sakit ka sa katawan, mga pilay, yung lalo na yung frozen shoulder, ay nako, panis na panis kay Brother Jess de Jesus. Wow. Isang click lang na ganon, tangat ang kamay mo. Etong kamay kong kanan, na Kristo yung tinatawag na ano tawag doon? Shoulder, no? Yung frozen shoulder. Hindi ko maiangat, mahirapan ako magpalit ng damit. Isang tirada lang ni Brother Jess de Jesus, pak! Tangat agad. Pwede nang mag-worship kay Lord yung kanang kamay. Tapos paiyak-iyak. Pagka minsan, medyo may sasakit ng konti, balik lang ako kay Brother Jess de Jesus. Iba naman yung tatas ng kamay, tas iyak-iyak. Si CJ yun. Si clueless judgmental pastor. Ano sabi niya? Siya daw po ay nakaramdam ng pag-ibig nung nag-born again. Iho, kung talagang kilala mo ang kaganapan ng banal na misa, yan ang kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. Kasi ang tawag dyan is a sacrifice of Mass. Ngayon, wala ka namang alam, ikaw ay maliwanag sa mga testimony mo, ikaw ay isang maliwanag na bobo, mangmang na Katoliko, tapos umalis ka, paglipat mo ng isang grupo, na sarili mo ng grupo, siya na nagtayo ng sarili niyang church sarili niyang fellowship, tapos bumanat na siya ngayon. Alam niyo, nung ako Katoliko, ganito, mali yan. Nung ako Katoliko, ganito, mali yan. Paano mo nasabing mali? Wala kang kredibilidad. Bakit? Bobo ka nga Paano ka magkakaroon ng kredibilidad? Sabihin mo mali, hindi mo nga pinag-aralan Di ba? Ano sabi sa Bible? Binasa mo? Kayo'y maging matalino, huwag kayong mangmang. Kaya lang, dahil ako, laking Maynila, pinanganak ako sa Maynila Manila boy ako Yung mangmang sa amin, hindi masyadong ginagamit, lumang Tagalog yan Sa amin, ang mangmang Tagalog ng Maynila, bobo.
Kaya walang masama doon kasi sa Bible nakalagay yan eh. Mangmang. Oh, huwag kang maging mangmang. Huwag kayong tumulad sa mga mangmang. Kaya pag nakinig kayo sa mga ganitong klaseng nagpapanggap na pastor at naniwala kayo, ang bulag, pag umakay, punta kayo pareho sa hukay. Pag inakay ka ng bulag din ang magiging, Correct. magiging sitwasyon mo. Kasi, maniniwala ka sa bobo, di ano ka, TANGA. Tama. Mas malupit ka, Brother Albert. Isang angat. Sige, tuloy mo, Brother Albert. Ayan. Ano pa? So, yun nga po. Kaya nga, di ba, nasabi niya na hindi niya naramdaman yung pag-ibig ng Diyos, baka nung habang nagpapaulan ng pag-ibig ang Diyos, natutulog siya. No? Sabi mo baka Natutulog tulog pa rin. Utang, Di kaya Di ba? addict to. Di ba? Doon pa lang sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, ito ang aking katawan. Kunin niyo to at kanin. Oh. So, ibig sabihin, ibinibigay ng ating Panginoon yung kanyang sariling katawan at dugo sa banal na misa. Hindi pa ba ito sapat na patunay ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Yan yung Di po maliwanag ba? sa John 3:16. Napakalinaw. Yan ang maliwanag sa John 3:16. Ibinigay ang bugtong na anak para tayo ay maligtas. Yes. In what way niya binigay? Binigay niya yung katawan niya. Yes. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi mo naramdaman ang pag-ibig ng Dun Diyos. pa lang. Emosyon ang pinairal mo, Yun. hindi espiritualidad. Kasi magkaiba po mga kapanalig, yung emosyon at saka yung spirituality. Yan ang problema dito kay clueless judgmental pastor, kay CJ pastor, Pastor CJ. Wala kang espiritualidad, mangmang ka sa pagiging Katoliko, lumipat ka, nagtayo ka ng sarili mo, nagpakilala ka ng pastor, ngayon atake ka ng atake sa simbahan. Walang pinagkaiba yan dun sa agila-agila na nagpapakilala na member ng Iglesia ni Cristo 1914. Panay ang banat, di ba? Dati rin daw siyang Katoliko, panay ang banat. Ay kung di ka ba naman isa rin saksakan ng mangmang, naniwala ka dun sa itinayo lang ng tao ng 1914, sasabihin mo yun ang bumangon. Tapos yung history ng 33 AD, sasabihin mong mali. Yan ang mga problema Mga dating Katoliko, umalis, ngayon sila yung mga number 1 attacker. Kaya hindi ho sila evangelizer. Hindi ho sila nagpapahayag ng mabuting balita. Sila yung mga ginagamit ngayon ni Satanas para atakihin ang katawan ni Jesus. Basahin natin, Brother Albert, yung 1 John. Akin na, itong Bible na to, para mas mabilis tayo kasi yung iyo English Masyado kang English 1 John. speaking Di ba? Sa 1 John chapter 2, anong sabi sa 1 John? Verse Sulat 19. to hindi to ebanghelyo. Verse 19. Verse 2, 18 to 19. Okay. Ayan sira-sira na yung Ito na. Bible ko. Pakibasa. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay sa atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ang liwanag ng sinabi ng Biblia, Antikristo. Brother Albert, paano ba pag sinabing Antikristo? Ano ba paglalarawan dyan sa Antikristo? Ibig sabihin, sa madaling salita, ito po ay kalaban. No? Kasi yung ibig sabihin ng anti, Anti means Kalaban. kalaban. Oh. Opo. kaya nakakalungkot itong mga ito, ang inamin ni Apostol San Juan, bagamat sila'y dating kasama natin, umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi na atin. Ano ngayon ang dala-dala nitong mga ito na umalis at nagsasabing natagpuan nila ang katotohanan? Sabi po dito sa sulat ni Pablo sa Galatia chapter 1 verse 6, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita. Lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Hitam? May mga lalabas, dating kasama natin. Ano ang kanilang daladala? Ang sabi nila, mabuting balita. Pero maliwanag ang sabi, description ni Apostol Pablo. Ang daladala nila,
ibang mabuting balita. Ibang mabuting balita sa daladala ng mga apostol. Kaya nga, paanong naging ibang mabuting balita? Isipin ninyo, sila na yung may sariling simbahan, iniwan ng simbahan, tinayo ni Jesus. Sila na yung may sariling sugo, huling sugo, anghel at iba pa. Si Apollo Kibuloy na wanted ngayon, siya na ngayon ang appointed son. Nagtatago. Ang nagtatago hanggang mamatay na si Eli Soriano. Siya na daw ang pinakamagaling na tagapangaral, pero hindi naman nakabalik ng Pilipinas. Mga pinaniwala si Ellen White, Peking Propeta, sino pa? Charles Taze Russell ng Jehovah, Mormon, Joseph Smith, lahat yan banggitin mo Ang mga yan ay tatag ng tao. Anong sabi ni Apostol Pablo? Dala-dala nila ibang mabuting balita. Sa mabuting balitang dala-dala talaga ng mga apostol. Ayun. So, tandaan po natin na meron lamang pong nag-iisang simbahan ng tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos, ang Panginoong Jesucristo ay itinalaga niya yung kanyang mga alagad upang mangaral hanggang sa kanilang mga kahalili. Ngayon, kapag ka po tayo, sino po ba yung mga kahalili ng mga apostol? Ang mga obispo. At itinalaga ng mga obispo yung mga kaparian upang ipangaral ang mabuting balita. Kung tayo ay makikinig sa mga obispo at sa mga pari, tayo ay nakikinig sa ating Panginoong Jesucristo. Paano ko po ba ito nasabi? Sabi po sa Lucas chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So napakalinaw po, di po ba mga kapanalig? Kapag ka po tayo ay itinatakwil natin yung ating mga obispo at ang ating mga kaparian, itinatakwil din natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, kasi si Jesus ang nagsugo sa kanila. Opo. Okay. So, katulad doon ng binanggit ko kanina, di ba? Akala natin, mga magagaling na evangelizer sila, magagaling na preacher. Pero sabi ni Pablo, ulitin ko, Galatia 1:6 hanggang 7, ibang mabuting balita. Other gospel ang dala nila. At hindi lang other gospel ang dala nila. Meron din silang dalang ibang Jesus. Sabi ho ni Pablo, 2 Corinto 11:4, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus. Merong other Jesus, merong ibang gospel. Akala lang natin mga totoong evangelizer. Kaya maliwanag po ang tagubilin ni Apostol Pablo sa huling talata na babasahin natin. 2 Corinto chapter 11 verse 13. Hindi sila tunay na mga apostol, kundi nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Verse 14, hindi ito dapat pagtakhan, sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Ano yung kahihinatnan ayon sa kanilang mga gawa? O di ba nga, nagtayo sila ng mga sarili nilang simbahan? Yes. O di ba nga, magaganda ang kanilang mga kalalagayan ngayon? Bakit? Anong ginamit? Ebanghelyo, mabuting balita, ibang Jesus, doon sa Jesus na itinuro ng mga apostol. Marami pa po tayong nais talakayin, subalit wala na po tayong sapat na oras. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa loob ng 1 oras hanggang sa susunod na linggo. At next na program natin, yung Kristo Liwanag sa Dilim ni Reverend Father Jojo Cerudo. Ako po, si Brother Marco Evangelista, kasama po ang puwersa, si Brother Romar Bendo, ang ating PA, at sa ating technical side, si Brother Jerry Santos at si Engineer Marlon San Diego. Siyempre ang aking partner, Brother John Albert Gales. Kami po ay nagsasabing, Sumainyo ang katotohanan. Salamat po.